Alright, babalikan po natin si Congressman Rodolfo Fariñas na tatayo nga pong prosecutor sa impeachment trial. Congressman Fariñas, magandang tanghali. Magandang tanghali po sa inyo, sa inyo lahat. Congressman, well, eto nakikita po namin na isa na nga po kayo doon sa mga magsisilbing prosecutor po no, sa trial ni Chief Justice Corona. So, over the Christmas break po ba, uumpisahan nyo na yung inyong paghahanda? Sana huwag naman para hindi naman ako ma-double jeopardy dahil nung impeachment ni Ombudsman Gutierrez, nag-break kami ng March, nagtrabaho ako buong April, hindi ako nagbakasyon, biglang 1 week before resumption of session, nag-resign din si Ombudsman Gutierrez, so nasayang yung panahon namin. So, hindi naman ako magtatrabaho itong Christmas break. Sila na lang muna dahil at lalo na ako, byudo ako, walang kasama yung mga anak ko, Paskong Pasko. Okay. Pero marami ho kayong kasama so far. Meron na ho kayong siyam? Tama po ba? Siyam na po ba kayo dun sa prosecution panel? Paano ho ba kayo pinili? Although I understand, karamihan po sa inyo, if not all, kayo rin po talaga yung dapat dun sa impeachment trial ni Ombudsman Gutierrez? Well, pag tinitingnan ko po yung listahan, halos ganun po ang nakikita ko lang na bagong kasama namin doon sa unang impeachment trial sana ay si Congressman Agabaw. Pero yung other 8, kasama na ako doon, eventually, although 3 lang muna kami na-elect noon eh. Pero yung iba would have been also part, kasama rin sila dapat doon sa prosecution team. Alright. Pero meron ba kayo kahit mga initial meeting na po, Congressman Fariñas? Wala pa ho, dahil kahapon lamang po kami na halal sa floor, wala pa naman ho nagpapatawag sa amin at sana wag naman magpatawag. Actually, hindi ko sasagutin kung magpapatawag sila. Pero Congressman, sabi po ni Majority Leader Boyd Gonzales kahapon, yung proseso po ng pag-appoint po or pag-elect ng mga miyembro ng prosecution panel, sasabihin lang po sa floor at pagkatapos aaprubahan ni Speaker. Tama po ba yon? Hindi po, baliktad po. Ang nangyayari po dyan, yun na nga, si Majority Leader, si Speaker, at saka yung mga coalition leaders, siguro sila ho nag-uusap-usap dyan. So kung ano po yung listahan, sinusubmit na lang sa floor at doon po na-elect sa floor. Pero yung bumubuo sa prosecution panel, multi-party po kayo? Iba-iba pong partido? Opo, dahil halimbawa, nakita ko yung iba, liberal. Meron pong yung kay PD Barsaga, NUP sila. Meron din pong NPC, si Gigi Agabaw. Meron naman po yung mga party list, sina Nery Colmenares, sina Kakabagaw. At ako naman po ay nasa Nacionalista Party. Sinasabi po ng Senado, baka Enero o Pebrero mag-umpisa na ang aktual na paglilitis. Okay lang po ba sa inyo? Itong time frame na ito, sapat po ba para makapaghanda po kayo? Opo, dahil pag yan po naman ang atas na binigay sa amin, we would be ready by February. Paano ho kaya yun, Congressman Fariñas? Meron ho ba kayong magiging konsultasyon sa mga private law firms outside of the actual trial? Nung kami po sa Gutierrez case, parang katulad ko, kumuha rin po ako ng mga kasama ko, mga private lawyers na kasama ko dati sa Ateneo para tumulong sa akin. Ganun din po mangyayari dito dahil kailangan din po naman namin ng researcher, kailangan din ng katulong. Lalo na po kami, mambabatas po naman kami. So, kailangan din namin yung mga active practitioners na medyo up-to-date po sa lahat ng jurisprudence at saka procedure. Congressman, doon sa impeachment complaint po kasi parang 8 yung nabanggit, no? 8 counts doon sa articles of impeachment. Paghahati-hatian nyo pa ba yun? Opo, ganun din po nangyari nun. So, paghahati-hatian, meron pong ma-assign na isang representative. Nung kami po, halimbawa, meron po akong pinili doon, may kasama rin ako na isang kinatawan, isang representative, at we divided the articles of impeachment among ourselves. Alright. Well, Congressman, kahapon po si Congressman Toby Tiangco, nagbitiw na po siya sa mayorya dahil ang sabi nga niya, parang minadali daw yung pag-impeach kay Chief Justice Corona. Ano pong reaksyon niyo dito? Well, kanyang posisyon po yun na kung minadali o hindi, siguro sa tingin niya minadali, pero may process naman po dahil katulad ko, nung pinakita yung complaint, binasa ko at hindi ko pa naman po nababasa lahat, hindi naman ako pumirma. So, wala naman hong kompulsyon. So, yung mga iba, siguro nabasa na nila. Meron ho kasi kanya-kanyang style naman po dyan. Halimbawa ako po, mas masusi po ako kung binabasa ko dahil abogado nga ako.
Yung iba naman, no, maintindihan na nila in layman's language, sapat na po sa kanila yun. So, we have to respect every member's position on the matter. Maraming salamat po, Congressman Salamat Rodolfo po. Fariñas, isa sa mga dating prosecutor sa impeachment trial ni Chief Justice Corona. Magandang tanghali po. Gandang tanghali din po. Samantala, idinaan sa isang privilege speech ni Navotas Congressman Toby Tiangco ang kanya nga pong pagbibitiw sa mayorya dahil sa munay minadaling pag-impeach kay Chief Justice Renato Corona. At kaugnay po niyan, makakausap natin si Congressman Toby Tiangco. Congressman, magandang tanghali. Si Pia po ito. Yes, Pia, magandang tanghali. Congressman, kahapon po, kagabi po, nakita namin yung inyong privilege speech at very emotional at mukhang talagang pinaghandaan niyo po ito. Pakikwento nga lang po ulit kung paano niyo po narating itong desisyon na ito na sinabing niyo nga po medyo mahirap para sa inyong gawin. Actually, narating ko yan noong umaga noong yesterday morning, no? After what happened, after what transpired dun sa proseso ng impeachment, hindi ko matanggap na yung liderato ng House of Representatives ay hindi pinoteksyonan yung integridad at independence ng House of Representatives. Alam mo, noong linggo ng umaga, may mga rumors na sinasabing i-impeach si Chief Justice Corona. Parang sa isip ko, parang hindi pa pwede. Kakatapos lang ng Committee on Justice vote on the substance and form of yung nung kay Chief Justice Del Castillo. Tapos ito na naman, i-impeach naman ng isang ng Chief Justice, no? Tapos ang hindi ko pa matanggap doon nung sinabi na tatapusin ng isang araw. Pero binaliwala ko yun. Pero kinabahan ako doon nung linggo ng gabi nung sinabi may all majority caucus. Sabi ko, ito na nga yun. Ang nangyari doon is pagdating namin sa all-majority caucus, unang-una hindi sinabi ang agenda o ano. Pero siyempre, ako hula ko na yun ang pagbobotohan, no? Ang sabi ng liderato ng House, and it qualified the leadership of the House, no? Kasi tatlo lang naman nagsalita doon. Unfair naman doon sa ibang leadership na hindi naman nagsalita. Ang nagsalita doon si Speaker Belmonte, si Majority Leader Gonzales, tsaka si Committee on Justice Chairman Tupas, no? Ang sabi, number one, because of the alleged association of Chief Justice Corona to his patron, the former President GMA, wala siyang gagawin kundi proteksyonan si GMA. So, siya balaki dun sa magandang hangarin ni Pinoy. So, and the only thing we will do is we will have to impeach him. Okay. Pero, Congressman... Ang problema doon, wala pa kami hawak na dokumento. Sinasabihan na kami na i-impeach namin yung tao. Hindi pa namin nababasa kung ano yung grounds, no? Pangalawa, sabi, the Committee on Justice Chairman will make a PowerPoint presentation. Pangatlo, sabi, pagkatapos ng presentation, you have two choices to sign or not to sign. And number three, this is the most important and the most disgusting thing, no? Ang sabi, this is non-debatable. No questions will be entertained after the After PowerPoint signing po. presentation. Okay. After the PowerPoint presentation. Okay. So how can you sign, first of all, paano ka pipirma doon sa dokumento na hindi mo pa nakikita? Ngayon, Pero, pagkatapos ng PowerPoint, hindi ka pwede magtanong. Congressman, well, kasi sinabi na nga ho kahapon ng majority na parang as long as may 1/3, hindi na raw po kailangan i-explain. Pero ang tatanungin ko lang sana po, Congressman, mula po nung kayo po ay magbitiw, meron na ho bang mga nagsabi po sa inyo na halimbawa sa minorya, inaalok po ba kayo na sumali sa minorya? I think they respect me and they know my stand that I will not join the minority as long as one of their issues is GMA. Because I can never be with GMA. I can never protect GMA. I want justice for the alleged sins of GMA. No? Kaya yung sinasabi ng mga spin doctors sa Malacanang na lahat ng hindi pumirma, lahat ng pumabor kay Chief Justice Corona, kakampi ng Malacanang. Hindi ho tatalab sa akin yun dahil tignan muna nila sarili nila kung nasaan sila ng 2001 and 2004. Baka kasama nila si GMA noon. Ako ho, 2001 hanggang ngayon, hindi ho ako umiwalay kay Presidente Estrada. So hindi ho pwedeng sabihin nila na gano'n. And this is not about Pinoy versus GMA, no? This is about the integrity and independence
of the institution of the Supreme Court Kahapon, and the legislature. Kahapon, Congressman, sinabi niyo nga po no, na this has nothing to do with the President. Nakausap niyo na po ba si Pangulong Nonoy Aquino tungkol dito? Hindi pa ho. Sino ba naman ho ako? Ako'y ordinaryong congressman lang. Sino ba ho ako na pwedeng basta-basta lang na pumunta sa Malacanang o makipag-usap sa Presidente. So sa ngayon, Congressman, you will remain an independent member of the House. Hindi muna mayorya, hindi rin minorya. Abangan na lang po namin, Congressman. Maraming salamat po sa inyong pagkikipagpanayam sa amin, Sina Votas Representative Toby Tiangco. Thank you, Pia.